Vancouver, Canada. Hindi ako pumunta doon nung unang, andun sila Attorney Glenn eh. Wala ako doon. Then also, yung tinanong si Mother Pebbles kung sino ang nagastos sa kanya papunta sa Maisog, Hong Kong, mga kababayan, hindi lang naman si Pebbles yung binigyan ko ng pera. Kasi hindi naman, in lahat, marami naman akong binibigyan. Alam nyo naman yan. Kahit na ako ay taghirap, nagsishare tayo ng blessing. So, nakita nyo naman yung aking, alam mo, eto kasi yun eh. We promised. Okay, kaya napansin nyo, kahit anong birada ni Pebbles sa mga Duterte, ay hindi ko siya tinitira or pinapabayaan ko lang siya. Kasi bilang isang kaibigan, magdagrespetuhan kami. Ang usapan namin, o sige, yan yung desisyon mong tinahak kasi natatakot ka, baka magurgur ka nila Satanas, o kung ano pa man. So kung gusto mong bumalik sa kanila, wala na ako yan. You know, definitely alam ni Pebbles na adikto si Bangag. Kaso lang, nandoon yung takot niya sa buhay niya. Kasi baka gurgurin siya. Then also, financially, mahirap talaga ang buhay sa Pilipinas. So ako naman, ay naiintindihan ko yon. Choice ng tao yon, magkakaiba tayo. Hindi lang kasi ako ganon. Alright? So yung Hong Kong na yon, kung tama yung recollection ko, may isa kaming kaibigan, okay, na kaibigan na willing talaga din magtumulong. Na ang sabi sa akin, Mother D, imbitahin natin yung mga vloggers, papuntahin naman natin. Kawawa naman. Sabi ko naman ganon, sige, papuntahin natin si Spokes Harry. Ay, salamat naman, nagbabalik na ang aking kapartner. Ay, baka may na-signal ni Spokes Harry. So, antayin na natin si Spokes Harry, tuloy-tuloy ko lang yung kwento ko, no? So, ayan. So ngayon, mga Spokes Harry, ayan na. Nako, miss na ng ating mga kababayan. Nagurgur tayo ng ating mga kalaban, no? Pero Spokes Harry, ikwento ko lang muna bago ka sumagot. Ako ikukwento ko kasi para hindi maputol. So, ang kinukwento ko, during the Hong Kong Maisog, wala pong gastos ang Maisog organizer. Wala naman kayong mga pera eh. Anyway, so ako ay magandang loob kasi naaawa ako sa mga vloggers na walang means, walang pera. So hindi lang po actually si Mother Pebbles Salakera ang binigyan ko ng pera para may panggastos sa Hong Kong. Nagbigay pa ako ng pabaon, pocket money and everything. Hindi yun bayad sa kanila. But yun ay tulong ko dahil gusto ko sila makasama doon sa Hong Kong. So yun yung kwento. So doon sa Tricom, kanina tinatanong nyo si Pebbles kung sino nagbigay sa kanya ng pamasahe, ako yun at ang kaibigan namin. So yun yung kwento. So ngayon, spokesperson ko ako hindi mo ako binigyan ng pera, gastos ko sarili ko tuloy. Ay, naya mo, libre din kita ng talaba sa Netherlands. Libre naman talaga yung talaba sa Netherlands. Anyway, Spokes, okay. So, dun, Spokes, sa kanina, sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses kong na-meet si Talakera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan na niya panghanap buhay online selling sa internet, no? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. No? At pinaglalaban. But the sinabi niya, ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong, o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kami mga nagsalita doon sa Maisog. No? At ako naman kasi, meron kasi akong kapatid na nagtatrabaho sa isang hotel. So ang hotel ko halos libre. No? So sabi ko, ano ba naman yun na mag-share naman ako ng konti kasi halos wala naman akong gastos
sa hotel ko at saka actually yung aking ticket sa eroplano libre rin kasi marami akong mileage no. So sa akin, ano ba naman yung isang meal na yon no? Pero talaga ang intention ko doon is just pagsama-sama kami kasi nga hindi kami nakapag-usap nung nandun mismo sa rally no kasi napakadaming tao. At totoo naman kung anong mga nagpag-usapan, marami doon hindi na naabutan ni Talakera no. Kasi late nga sila dumating ni Vic Rodriguez kasi nga nagpipirma-pirma si Vic Rodriguez ng libro niya dun sa Hong Kong. No? So halos patapos na rin siya nang siya'y dumating. Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya. No? Okay. Niya, yung sa part na muna. Oo, dun sa part ang sabi niya ay unang-una, sinabi ko daw na meron ng larawan. No? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr. No? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niya. Lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulburonic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulburonic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya, as of July 7, yung time ng maisog, yung kanyang puting ahas, confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo. No? So ang sabi ko sa kanila is, ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. So yun, totoo, nagkaroon ng usapan no, na kung paano talaga yung video na yan. No? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video. No? Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo, kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan. No? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. Walang premiere doon. Wala po premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. So, si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ka daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera Hindi, Talakera pala. Sorry. Okay. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun Public yun no? So hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? So I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Bojakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera na kesyo tawag dito na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So tawang-tawa, alam niyo, tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo si Talakera ang tinanong.
obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw para daw una sabi niya raw tas in-enhance natin para mas maliwanag then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka baka natutuwa ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin, yung picture mo, pwede mong paliwanagin, yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa, at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera, ako talaga, nung naunang kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis of anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang inabas natin, it is not AI. Bukod pa dun sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwa ako. Maraming salamat sa Trader Committee at Kibo Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulveronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulveronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulveronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Salamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung ating asylum dahil sa iyo. Thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang HUADCOM pala. Oo. Yes. Anyway, iba pang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, unang-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. No? Yes. Kung sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito, ay ito magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Na magpapatubad ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. Yes. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, napupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto.
yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman, no, na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales, no, at nang lumabas yan na fully authenticated naman dyan sa Los Angeles, marami talagang naniwala na. Kaya wag akong sisihin. Ang sisihin yung gumamit ng cocaine. Dahil oo nga, bakit sisihin ng mensahero, no, samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Hindi alam kahit mo, folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay? Inciting to sedition. Kasi di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalta siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down. Kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yon sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Diba? Kasi nagbibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdaloy-tuloy yung ating task na prebahan na talagang dididiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talaquera sa kanyang sinupang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng polboronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng polboronic video. Number 1. Okay, yeah. So, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Now, bakit hindi mo sa amin sabihin sino ba talaga ang nagbigay sa iyo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino 'yan dahil sigurado papatayin 'yan, no? Pero anong relasyon ng taong 'yon? Bakit niya nakuha yung polboronic video? Bakit niya ibinigay sa iyo? At binigay ba niya yan sa iyo para itago o talagang para i-share sa publiko? Well, dahil may karapatan ng tao na malaman ang katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. Yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya nga, Marcos Jr., isipin mo sino yan. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Anyway, Classmate ito, classmate. Oo, classmate sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga palaga, talagang ang syosyonga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero, sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya binigay alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, maridim niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin, yung video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas. At tama si Pebbles Talaquera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama. Kasi never ever kung sinasabi, kahit kanino, kahit sa'yo folks, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon. Even sa mga cases ko, diba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, diba? Pinoprotektahan yan. Ang, yung mga ganong klaseng, what you call it, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi spokes talagang script yun eh. Obvious naman eh. Na talaga si Akop, binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talaquera, talagang wala siyang magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more or whatever, pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko na sinasabi. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ang Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang
nakita natin, di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood, galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan, hindi sa akin. Kasi, sabi ko na, di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon, shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no? Dahil nga, shadow ban, no? So, naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin doon sa hotel room ko, no? Na in less than 24 hours, halos 2 million views na, no? Naalala mo kung yun, no? Si Chris Lam. Oo, tapos meron pang isa, may isa pang PhilAm, no? Na together, in-add up natin, mas malaki pa yung viewership nila kaysa doon sa viewership ng 20 Sona. 20 million, 25 million, 30 million, no? So, patunay na talagang pati tayo, dahil nga sinadovan tayo, hindi masyado nakapagkalat niyan, no? Ang nagkalat talaga dyan, mga ordinaryong mga mamamayan. Yes, ano ba yung mga kalat naman yan para sa katotohanan, no? Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayon binuhay nila ang Pulburon video, panoorin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM. At tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado na idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga, si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Oh, yan. Bakit hindi sila nag-hair follicle test hanggang ngayon kung walang katotohanan yan? Atemos po, 1 hour ago, ABS-CBN. Usually, hindi pinipick up ng ABS-CBN ang ating kaibigan na si Pebbles. Hindi yan nagpipick up ng vlogger. Ako nga, hindi ako pinipick up ng mga yan. Pero ngayon, obviously, as sabi dito, vlogger Pebbles Cunanan claim in a sworn affidavit submitted to the House Tri-Committee that Attorney Harry Roque is behind the Pulburon video, purportedly showing President Ferdinand Marcos Jr. doing drugs. Mali yan, ha? Bakit? Anong nakasaad dun sa affidavit, ha? Fake news yan. Kasi basahin nyo kung anong nakasaad dun sa affidavit ni... sabi dito, basahin natin ito pala yung kanyang affidavit. Ako si Vicente Pebbles Cunanan, nasa Pustong Gulang. Ayan. Hindi, basahin mo yung number 9. Number 9? Nabasa ko sinabi ni Pebbles na ako ang nasa likod. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng Pulburon video. Ibig sabihin, ang dapat rin-report nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebbles. Wala siyang personal na kaalaman na akong nasa likod niyan. That's true. So fake news yung report ng ABS-CBN. Fake news. At fake news kasi i-quote na lang nila yung affidavit, ang tamad-tamad pa nilang mag-quote na it is the belief of Talakera na akong behind it, which is different from sigurado ako na si Roque ang nasa likod niya. Opinion niya to. Alam niyo ba mga kababayan kung bakit ganito ang script ni Pebbles Talakera? Takot siya maresbakan ni Attorney Harry Roque ng defamation case. Well, actually, hindi ako nagdidemanda ng criminal libel dahil yan ay labag sa aking advocacy yan na dapat walang kulong ang libel dahil sa malayang pananalita. No? Pero ginawa niya, posibleng pagsisinungaling sa Kongreso na hindi ordinary perjury. Yan yung false testimony in a congressional hearing na mas mabigat ang pinapataw na parusa. Pero in fairness, hindi rin naman siya nagsabi ng sigurado ko na si Roque ang nasa likod niyan kasi ang sabi niya, paniniwala ko lang na si Roque ang nasa likod niyan. Opinion lang niya. No? So parang wala rin siyang kaso pagdating doon. No? Wala, nakakainis. Yung mga media ngayon sinasabi, sabi niya, si Talakera, I'm behind it, na parang may personal na knowledge si Talakera. Sabihin nyo naman media na according to Talakera, she believes or in her opinion that Roque is behind the Pulburonic video na matagal ko nang sinasabi dahilan kung bakit ako dididikdik na administrasyon nito. So thank you very much. Dahil ngayon gagamitin ko ito dito sa Amsterdam. Alam mo sinasabi nila rito kasi nga ang dami rito mga asylum seekers na wala raw akong pag-asang ma-admit dahil nagkaroon na ng right-wing government. Dahil dito sa hearing na ito, parang 100% mabibigyan na ako ng asylum. Di ba? That's true. So, nagpakita pa ng mga pictures. So, talagang alam ko dinikdik lang siya. Alam niyo mga kababayan, paano ba spokes ang isang tao
para paniwalaan ng huwes, ng husgado o ng taong bayan. Number one, may credibility ka dapat. Dapat na panipaniwala siya. So number one, nakakaawa talaga si Mother. Kaluoy man, Diyos ko po. Yung kasinungalingan na ako ay nasa Vancouver. Number two, yung kasinungalingan, syempre doon sa gumasos sa kanya sa Hong Kong. So try ko, bakit hindi ako imbitahan sa... Pangatlo, yung mga statements niya na base lang sa kanyang mga opinion na wala naman siyang ebidensya. Kasi pag ikay nagsalita tungkol sa iyong opinion na wala ka namang ebidensya, ang tawag dyan, hearsay. Hearsay. So walang bere. Pang-apat, ginawa nga siyang eksperto. Siya ay forensic expert sa pamamagitan. At pang-lima, kaduda-duda talaga pagkatao niya dahil sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos, ngayon halikwet siya kay Marcos, di ba? Bakit? Magkano yan? Anong dahilan? Bakit? Sabihin mo, bakit? Alam mo, pag-usapan natin yung pagbabaliktad ni Talakera, ha? Okay. Kasi may mga nabasa akong mga may nabasa akong mga posting niya na kaya siya nagbaliktad, parang hindi niya maintindihan kung bakit matapos maisa publiko ang Fulboronic video, wala pang nangyayari. Naalala mo yung mga posts niya? Siya yung isa sa pinaka-atat. At naalala ko nun, bagamat hindi ako sumasagot sa kanya, iniisip ko, lahat ng bagay may takdang panahon. Hindi pa takdang panahon Di ba? Totoo yun. EDSA 2 naman nangyari dahil nagkaroon ng takdang panahon na pareho rin naman ang sinasabi ni Tatay Digong. Ang lahat ng bagay may takdang panahon at yan din ang sinabi niya nung siya'y nakulong na nga. Ang lahat ng bagay may panahon sa lahat. So parang atat na atat siya na bakit hindi pa nawawala si Marcos sa mga panahon na yun. Pero tandaan natin na siya yung una talagang nag-organize doon sa EDSA Friday Group. Kaya nga, malungkot Tinalo na lang nila Maui yung EDSA Friday Group. Yung mga panahon na yun, matinding paghanga ko sa kanya kasi biski sila sa EDSA ay naroroon siya. So nagpapakita talaga na naroroon siya dahil meron siyang prinsipyo. Pero ano nga nangyari? Pero ako talaga, kasi alam ko yon bago siya bumaliktad. Nag-usap kami. Ba't hindi ko na i-discuss dito? Pero naaawa talaga ako. Eto, mga kababayan, magsabi ni BJ Josh, mag-hair follicle na ko si Sibangag. Totoo. Ako, hindi lang siya isa. Dalawa, tatlo, may kasama siya, okay, na bumaliktad talaga. Naintindihan ko sila kasi kailangan nilang mabuhay. Naintindihan ko sila kasi ayaw ko sila mapatay. Okay? Dahil alam naman natin yung ginagawa ngayon sa mga vloggers katulad ngayon, kung hindi bumaliktad si Talakera, kasama siya dyan sa na-contempt. Correct. Correct. Unang-una, kasi maanghang talaga mga sinasabi niya. Yes. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Tapos after all, nagtataka ka talaga. Ngayon, I am forced to say something about it. May narinig ba kayo na nagsalita ako about Pebbles? Nung siya ay bumaliktad, tumahimik ako kasi meron ako isang salita sa kaibigan. May palabra di honor ako. Pero dahil ako'y napangalanan sa TRICOM, kailangan ko naman ipagtanggol yung sarili ko. So yun, mga kababayan. Yun yung spokes. Hindi ko rin naman naikweto sa'yo dahil hindi naman ako daldalera na ipagkanulo ko ang aking kaibigan. So nag-usap kami na Mother na kakasuhan siya ng gobyerno ni Bangag. Kaya siya ay kinausap na bumaliktad na lang. Yan ang totoo. Okay? Alam nila yan. Alam nyo yan, Madam Ellie, wag na tayo maglokohan. Okay? So, pero meron ding aspeto sa mga posting niya na parang nainis siya na parang walang nangyayari. Parang sense of frustration ba at helplessness na lahat naman tayo nakakaramdam. Pero siguro, iba-iba lang talaga yung degree ng ating paninindigan dahil tayo naniniwala pa rin na ang kabutihan ay mananaig sa kasamaan, eventually, that history will protect, will show kung sino talaga nasa tamang parte ng kasaysayan, So yun yung pagkakaiba natin siguro. And kung meron akong maanghang na sabi ngayon kita Lakera, sorry Pebos, but talagang I share the view of Maharlika na hindi naman kami nagagalit sa'yo. If ever, medyo naaawa lang. Naawa lang ako. Naintindihan namin talaga kasi kami naman hindi nasa lugar mo na relying lang sa online selling, Meron naman kami kahit paano naging hanap buhay. Talong na ako, 58 years old na ako, So kahit paano meron naman akong retirement. Oo, at actually ngayon I'm really on retirement kaya nga ako nag-asylum, kaya na mag-retire. So naintindihan din namin 'yan, kaya lang sana kung ikaw ay okay na diyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman,
sana wag ka na lang manira ng iba. Wag na lang magsinungaling kasi at focus on issues. Kung mali ang ginagawa namin. Mother, gano'n na lang. Kasi syempre, pag kinakti mo naman, Mother, yung mga taong nananahimik at gagawa ng istorya, tandaan nyo din na may mga bala ang lahat. Alam mo yun? So ako naman, actually, ayoko talaga makialam sa mga away, sa totoo lang, ng mga vloggers eh. Kahit nga ako inaaway din, kasi focus ako sa mga bangag. Focus ako kay Lisa Tanas. But since napangalanan tayo, folks, tayo na naman ang bida. Isang ngiming-ngiming ka dyan. Bagag-bagag. Mabuti na lang binuhay ang usaping pulburon. So, taong bayan, tignan niyo po yung video muli at maghusga kayo muli sa mga pangyayari ngayon na pinadala sa Netherlands ang ating Pangulo, in-impeach ang Inday Sara. Tanungin niyo, kapanipaniwala ba o hindi ang pulburonic video na yan? Kayo pong maghuhusga dyan. Hindi NBI, hindi hukuman, at maraming salamat na nagkaroon tayo ng, for the first time, public discussion on the pulburon video sa Kongreso pa. Kasi alam mo ba, nabalita ko na naman at tinanggal na ako as columnist ng Star, no? Pero kauna-unahang sinensor ako ng Star, yung column ko tungkol dito sa pulburonic video. Sinensor nila ako kauna-unahang pagkakataon. Yung mga panahon na yon, July, iniisip ko na nga mag-BTO voluntarily sa Star kasi hindi ko naman ma-attempt na magsusulat ako sa isang dyaryo na nagsesensor. Pero inisip ko, well, dahil malaki naman ng reach ng Star at mas malaki nang nagbabasa sa kanya kaysa sa Inquirer, patuloy pa rin ako, no? Pero I guess yung huli kong artikulo hindi na nila nagustuhan, no? Yung God knows who does not pay, the betrayal of Rodrigo Roa Duterte, no? Tapos yung artikulong hindi na nila pinablish, yung Let's Paint the World Green, na umabot ng 15 million ang nagbabasa sa internet. Hindi ko talaga akalain na yung na ganyan ibabasahin din sa Facebook, no? Di ba talaga fact checkers? Oo nga alam mo, nagtataka ako, no, kasi yung isang fact checker ginamit niya yung exact same program na ginamit ko. So bakit iba ang resulta niya, iba yung resulta ko, no? So pero pinakita ko yan in a live audience, no, na naka-broadcast talaga, na yun ang finding nung internet site na yon, no? At tinatanong ko uli, actually nagbigay sa akin ng site niyan si Baby Girl Sasasot na pasok para malaman Baby Girl, mag-join ka na dito. Oo nga mag-join ka nga dito. Agent Morales, pag-join dito. Oo, dahil malaking issue to, no? Oo, mag-join kayo. They did us a favor. Yung mga gusto talagang ang tao, husgahan na si Marcos Jr. at karapatan natin na husgahan siya kung siya dapat magpatuloy pa sa kanyang pamumuno. Maraming salamat dahil ayan na naman ang pulburonic video na nabauna sana sa video. Oo, ang pagbabalik ng pulburonic video at tignan natin. Yes. Iba kasi yung init Iba yung init, yung galit ng taong bayan bago inaresto at pinadala sa Hague si Tatay Digong. Pangulo Duterte. Kumpara sa unang lumabas ang pulburonic video. Tignan natin kung pag pinaghalong galit sa pagpapakulong kay Tatay Digong ang pulburonic video, tignan natin kung sapat na yan para maulit ng kasaysayan. Hindi po yan illegal. Yan po ay kabahagi ng kasaysayan, nakasaad sa ating saligang batas, kapangyarihan natin bilang soberenyang mamamayan, husgahan kung tama pa bang magpatuloy sa pamumuno ang Marcos Jr. At ako po, ang sinasabi ko, hindi na siya karapat-dapat mamuno. Dahil sa tingin ko, ang unang-unang problema, wala siya sa tamang pag-iisip. Siya addictus. Kung pag-i-empleo ng ordinaryong trabaho, kinakailangan ng drug test, pagiging presidente pa kaya? Hindi ko po sinasabi na siguradong-sigurado ko na drug addict siya. Pero yung konteksto na hindi siya nagpapa-hair follicle test at hindi niya sinasagot itong paratang nito, ang siya namang nagbibigay sa akin ng sarili kong opinion. Hindi po yan fact, it's an opinion na hindi siya dapat mamuno. Now, sapat ba ito para patumbahin ng gobyerno? Hindi po. Kasi magpapatumba ng gobyerno kapag nagsama-sama yung individual na opinion na hindi na karapat-dapat mamuno. Yes. Yan po ang magpapabagsak. Hindi po ang Harry Roque. Don't give me too much credit. Ang galing ko naman. Superman naman ako na kaya ko magpabagsak ng gobyerno. Yes. Taong bayan po, kapag sama-sama ng naghusga, wala na kayong magagawa. At sana naman po, dahil nabuhay ang pulburonic video, together with sa pagpapakulong kay Tatay Digong, ayun, magkaroon na ng desisyon ng taong bayan. At ako po, hinihimo ko kayo, husgahan nyo na siya.
kung siya ay dapat pang magpatuloy. Ang opinion ko po, hindi na dapat. Dahil gaya ng sinabi nga ni BP Sara, pag siya ay nagpatuloy, baka wala na tayong 2028 na aasahan. Yes. Spokes, no, madagdag ko lang kasi ang nakikita ko talaga, gagamitin nila itong pulburon na video at ang testimonya ni Vicente Conanan, yung real name, no, ni Mother Bebos, no. So yun ang gagamitin nila yung video para sabihin na tayo ay nagpapalaganap ng propaganda sa mga malisyosong o mga peking impormasyon o disinformation. Ito nga ang challenge ko. July. Magiging suitable lang yung ganyang klaseng inciting to sedition na kami naghihikayat kung mapapatunayan nila na ginawa ko, yung pulburon video na yan, minanipula natin. Kaya nga, sina-challenge ko sila, July pa lang, na bakit hindi kayo mag-file ng case? Dahil sabi niyo, hantingin niyo ako hanggang Amerika, mag-isang taon na, hindi kayo nag-file ng case na ilagay niyo doon. Ano ba dapat, Spokes? Kung ako ay, kunyari, totoong AI, yung ginawa ko, minanipula ko, ano bang kaso? Kasi pina-challenge ko sila, file a case against me na minanipula ko yan, yung video na yan, para meron kayong dahilan, para ipa-extradite niyo ako or whatsoever, anong plano niyo. But until now, wala pa rin case. Well, ako naman po, no? Babalik ko po yan doon sa taong bayan maghuhusga. Kahit anong sabihin ng NBI na taong gobyerno, aasahan mo bang NBI na magsabi na adik nga ang ating presidente? Aasahan mo ba ang PNP na sabihin authentic yung video na yan? Hello? Dapat impartial. And then meron na sila. Oo, yung dalawang authentication natin, impartial yun. Walang interest yun. Mga siyensya lang sila sa larangan nga ng video authentication, no? Ayaw nga nila mag-file ng case ngayon. Tinakot nga ako ng DILG, DND, lahat yata ng mga hukbong sandatan. PNP, lahat sila. Nakakasuhan ka, Maharlika. Makipag-ugnayan kami sa embassy, makipag-ugnayan daw sila dito sa Amerika, mag-iisang taon na, ngayon may bago na naman kayong expert. Akala ko ba, napatunayan na ni Abalos, yung mga tenga-tenga, remember that, folks? Nakakatawa talaga yung picture. At saka, yung araw na yon, bago pa magsona, abay, tarantang-taranta si Abalos at si Tidoro, no, na sila nagre-rebat. Sabi ko nga, kailan ba naman naging eksperto yung mga yan? No? Hindi naman sila eksperto. Ang hindi nila alam siguro nga, yun na nga, bago mo pinakita yan, meron ka ng authentication sa isang kumpanya at dinaan na nga natin dun sa app na kaya nga hinahamon ko sila. Ahamonin ko ulit kayo, Tricom. Dapat hindi nyo ako ipatawag yan sa Zoom. At mai-present at malaman nyo yung mga sagot ko. Hindi yung one-sided lang kayo. Yung mga kriminal na mga resource person, pinapayagan nyo. Kami nila SAS. Kami na nasa labas ng bansa, ayaw nyo payagan. Diba? Nasaan ang fairness? Ngayon, kung naniniwala kayo sa inyong bagong IT, bagong eksperto, bagong forensic expert sa katauhan ni Salakera, then gamitin nyo siya as expert. Tumalak sa case na lagay nyo dyan, as per expert, Vicente Conanan, dada. Diba? Ganun lang kasimple. Ganon. At saka, kung naniniwala kayo sa isang tao na napakagaling magbigay ng opinyon, kasi sabi niya, sigurado ako si Harry Roque sa aking opinyon ang siyang nagpakalat, edi go ahead, maniwala kayo dyan, pero sa batas kasi, sa batas ng ebidensya, kinakailangan ang tatayuan mong testimonya ay bagay-bagay na meron kang personal na kaalaman at immaterial ang iyong mga opinyon. Unless expert witness ka. At kailan pa naging expert witness nga ang isang Bebos Salakera? Oo, meron ba siya, nag-aral ba siya sa forensic forensic check, mag-examine ng mga video. Kaya ba niya gawin yung forensic expert dito na ginawa sa California? So doon mga kababayan, actually, sabi ko nga, nakakaawa talaga yung aming kaibigan dahil siya ay naiipit sa ganito. Obviously, sabi ko nga, talagang parang tinutukan ng baril na ito, sabihin mo, isulat mo, ganyan, para idiin ang isang Harry Roque. At syempre, kasama na ako doon. Although, kahit sabihin pag hindi ako napuruhan, nandoon pa rin ako sa sinumpaang salaysay. Diba? Tayo dalawa ay talagang mag-BFF. Well, anyway, kaya naman tayo, patuloy pa rin ang ating sayaw.
Yes, bangag. Bangag. Ngiwi, Spokes. Ngiwi. Ngiwi. O, diba? Lalo sila nag-iinit ngayon. I know. So, yun lang. Pero ang papasok si Agent Morales, pero pinamalas po talaga ng ating mga palangga kanina na kaya natin durugin sa pamamagitan ng ating talino at galing at tapang itong mga hunghang na si Abante. O, di ba nagagalit siya? Alam mo, sa teknolohiya na rin, no? Kasi talagang rinigaluhan tayo ng Panginoon dito sa internet neto. That's true. Hindi gaya ng panahon ni Marcos Sr. na ang mga tao talaga nagre-rely sa mimeograph. Alam ko, bata pa ako noon, activista na ako, nagbi-mimeograph ang lolo't lola ko ng mga babasahin, no? Nagaling din doon sa WeForum, yung mga mosquito media. No? Ngayon, meron na tayong internet. Kaya hindi nila napigil na makita ano yung total count natin na nakita yung pulboronic na sila na maghuhusga kung AI nga yan o hindi. Parang katumbas ng populasyon ng Pilipinas, di ba? Yeah. On the same day. On the same Pero day. talagang ngayong araw na to, folks, napatunayan natin na talagang bangag din ang pag-iisip nitong mga nasa TRICOM. Dahil, imagine mo, nakakahiya talaga sila. Talagang, sa tingin mo ba, Pebbles, na ang video ay AI. Katingin mo ba, ito ay kahit sino na pala po pwedeng magtestimonya na ganyan, no? Kahit sino pwede na maging expert witness talaga. I know, mga Jotang Genemis talaga. So, pero naaawa lang tayo dito sa ating kaibigan na alam naman natin, na talagang parang natutukan para lang magsalta ng ganon. Kayo naman, na mga kakilala ko, alam naman namin, not only Pebbles, alam naman namin kung saan kayo umugot. Kailangan yung mabuhay. Kailangan nyo mamantikaan. And I totally understand. Kung kaya ko nga lang ibigay ang mga pangangailangan nyo para hindi kayo bumaliktad at tagang tutok sa laban, di ibinigay ko na. But wala akong capacity. Barya-barya lang ako, Smokes. Yung mga post ni Pebbles bago siya bumaliktad, frustrated siya kasi nga ang inaasahan niya ay hindi, nagagalaw yung protector ng taong bayan, no? Na totoo yun. Bung Sandatahan. Sa akin naman, desisyon na ng Bung Sandatahan yan Basta nasa salig ang batas na silang protector ng taong bayan, kung talagang sa tingin nila walang kinakailangan na bigyan ng proteksyon ng taong bayan, wala tayong magagawa. No? Kahit ano pang gawin natin, kahit maghihilata tayo dyan, no? Desisyon talaga nila yan. No? So, isa yan siguro sa faktor kung bakit siya bumaliktad na, bukod pa dun sa matinding pangangailangan, yung kanyang paniniwala, no, na ano ba yan, lahat na nalantad na ang katotohanan, ba't hindi pa gumagalaw ang mga protektor ng taong bayan, no? Yeah. Sa akin man, naniniwala ko sa sinabi ni Presidente Duterte, lahat ay mayroong takdang panahon. Huwag naman tayong maniwala na manhid ang mga protektor ng taong bayan sa mga pangyayari. At alam ko, sa katutak daw na pera ang pinamimigay ngayon sa mga general, no? Pero ang tingin ko naman, sa dami ng mga sundalo natin, kapulisan, hindi naman po pwedeng madadala sa pera sila lahat, no? Lahat ay mayroong takdang panahon. Yeah, pero actually kasi mahal talaga makipaglaban sa katotohanan. Alam ninyo, kung mahina-hina lang ang alindog ko, baka bumaliktad na rin ako katulad nila. Pero kasi meron tayong paninindigan na sa huling hininga, sa huling patak ng dugo ng alindog ko, lalabanan natin itong mga traidor na ito. Kaya naman kahit anong gawin, ako, di ba, kinuwento ko naman sa inyo, ako ang unang na-offeran. Ilang beses ako na-offeran na dinecline ko. Kasi naninindigan tayo na one day ang mga tao magising at talagang, ang mga bangag ay mawala na sa lipunan. As long as peaceful protest, magpagbigay ng inyong mga hinaing, yung mga grievances ninyo dahil sa kapulas-pulas na ginawa nila, wala pong paglabag sa batas yan. Diba, Spokes? So, well, ako rin isa rin ako sa nabudol dahil sumunod nga ako kay BP Sara na suportahan sila. Pero naalala ko pa nga nung habang binibira mo si Lisa, isa pa ako na nagsabi na sana respetuhin naman natin ang unang ginang. Nagalit ako sa inyo doon. Oo. Pero nung nakita ko yung mga ebidensya na sino ba yung Chinese na yon na biglang nalaman ko na nag-oopisina pa sa dating law office niya, no? Doon mismo nag-oopisina yung pinapatawag sana ng Kongreso na smuggler. Sabi ko, bakit na ganito, no? Nakakapagtaka na bakit ganyan, no? So, pag lumabas kasi ang katotohanan, ang tao naman, may sapat na pag-iisip
para Yun yun. matanggap ko anong totoo, anong hindi dapat tanggapin. No? At ako mismo, gaya ni BP Sara, nakita namin kung ano talagang uri ng pamumuno. No? At syempre, nasa huli lang ang pagsisisi. Lahat tayo nasa huli ang pagsisisi. Folks, may revelation ako sa kanila. Okay lang ba? Na nung dapat magkikita tayo. Yung sa Amerika. Gusto mo ba? Ramdam ko naman yun eh. Ramdam ko yun. Na hindi pero mas maganda na maging honest tayo sa dito, di ba? Sa naman yun. Ikakwento natin sa kanila para mas naiintindihan nila tayo. Alam niyo po, spoke sorry dahil nga nakita ko nung one time pinagtanggol niya si Lisa Tanas. Oo, talagang pinagtanggol ko siya kasi sabi ko, first lady naman yan, bigyan natin na kahit papanong respeto, di ba? Oo. Tapos nung 2023, pumunta si Spokes dito ng Amerika, nagkipag-meet up. So wala talaga akong tiwala. Sabi, hindi ko talaga siya kinita. Naku, sabi ko, baka pinadala ni Lisa Tanas to. Ako naman, ramdam ko yun. Kasi ito nga yung pagdepensa ko kay Lisa. No? Pero yan yung bago kong nakita yung mga larawan. Yung larawan na sino ba yung smuggler na yon na hinahanap ng Kongreso? Si Michael Ma. Michael Ma, na doon nag-uopisina sa kanyang opisina. Alam mo naman, maliit naman ang legal profession, no? So parang lalabas yung mga bagay-bagay na yan, no? So sabi ko, totoo pala kasi hindi lang siya kaibigan. Kasi hindi niya po pwedeng sabihin, napicturan lang. Oo, nag-uopisina sa opisina niya. Yes. Bakit ganito? Tapos yung column ni Tulfo na dahilan naman kung bakit siya nasibak din sa Philippine Star, no, na kinakaladkad yung Michael Madingan. Pero ngayon yung kapatid ni Lisa Araneta, no, na involved din, no. Yes. Nagkataon, may isang mataas na opisyalis ng Bureau of Customs na in charge ng intelligence mismo. Ay, hindi ko nasasabihin pero halatang-halata kung sino yan. Abay, kinumpirma sa akin. Nagpapakita lang na ako, hindi ako naghuhusga kaagad just because mayroong mga nagsasabi. That's true. Naghahanap din ako ng ebidensya talaga. Pero yung head of, hindi naman siguro siya head, but yung isang mataas na opisyalis ng intelligence ng customs ang nag-confirm sa akin, sino ko para hindi maniwala. Tapos ito pa pala, yung asukal. Yung sila na nag-recommend na mag-angkat ng asukal, sa kanila pa ibinigay. At ito, nagkaroon din ako ng source, kaya naman tinanggal nila lahat ng tao ni Presidente Duterte sa Malacanang kasi nagsabi sa akin, isang taga Malacanang na mababa lang. Pero sabi nila, nakita ko po, dala-dala ni Tambaluslos yung dokumento, pinapirma mismo kay Presidente na yung 3 kumpanya na yon na nag-recommend na mag-angkat, ang siyang binigyan din ng karapatang mag-angkat na walang bidding. So sabi ko, grabe na pala talaga ang pangyayari ngayon dito sa gobyernong ito. At nasabayan naman yan na yun na nga, na pinupuruhan na nila si BP Sara. Pero yung pagbitiw ko ng suporta sa kanila, hindi lang dahil kay BP Sara, kundi doon sa mga personal na mga ebidensya na nakalap ko, no, na narinig ko sa'yo. Pero napatunayan ko through others. Yes. Totoo po yun. Kaya ganun kami ni Spokes. Sabi ko talaga, alam mo, nag-text si Spokes. Sabi ko, naku, mukhang talagang bataan ni Lisa. Ito baka pagurgur ako nito. Hindi kasi Spokes nagkataon na nagkaroon kasi, kaya ganun din ang feeling ko. Dahil magkasabay yun, yung information na nakarating sa akin, na nag-hire sila ng assassins. Correct. Kaya gano'n na lang. Wala na akong tiwala sa mga tao. I have to protect myself. But now, napatunayan ko na pareho pala tayong, nabudol, di, ngiwi-ngiwi team na tayo ngayon.